Good evening everyone. Mayong gabi sa tanan. Magandang gabi po sa ating lahat. Andito naman po tayo ngayon sa ating safety stance. But before that, we must begin our program with a prayer. In the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we ask your guidance and protection, especially in this pandemic that we are experiencing right now. Lord, we humble ourselves before you. Hear our lamentation and grant our requests. Send your Holy Spirit to encourage and strengthen us to defend our Catholic faith. This we ask you in the name of Jesus Christ, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Once again, magandang gabi po sa ating lahat. Andito naman po tayo ngayon. Karong gabi una, atong hisgutan no ang pagka-Dios ni Kristo o kining Eucharist. So, atong unahon si Brad Danny nga mo'y mutok about Jesus Christ. Brad Danny, ayong gabi ni mo niya. Yes, may gabi, Brad Jubilon. O sa atong mo'y nanguna diri sa opisina si Brad Jong Choa nga maabtikon unya malagaron unya padayonon sa iyang tinguha nga tanang mga Catholic Faith Defender tibuok Pilipinas maghayusa unya magsinabtanay magkahugpong sa pagpangalagad diha sa panagbugkos sa usa ka simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Niya atong hisgutan sa makadiot, no? Brad Jubilon ang pagka-Dios ni Kristo. Kidaghan karon sa atong panahon nga dili motuo nga si Kristo Dios. Bisan pa man sa kadaghan nga mga milagro gibuhat, bisan pa man sa mga buhat niya nga dili mabuhat sa tao, apan ila gyud ipamugos. Gamit pa sila mga sita sa Biblia nga si Kristo tao lang ug dili Dios. Pero kung sa kanitibok ang kasaysaya sa Biblia, wa pay New Testament nagtagna na sa atong Ginoo nga muani sa kalibutan. Na kining Dios nga magpakatao gipangutanas mga apostol ug kinsa ning Dios nga magpakatao kay gitagna lagi ni propeta Isaias nga ang Dios muani. Nga sa ato pa ang muani Dios pero sa paagi sa unsa nga pag-anis kalibutan, muani ba siyang espiritu? Kaya kung ang Dios muani sa kalibutan nga espiritu, di siya makita way kapuslan ang iyang pag-ani. Kaya sa kasaysayan sa kasulatan, ang Dios man anaas ng dapit. Pero doon na may punto nga matud pa ni propeta Isaias, nasa Isaias 35:3 ngadto sa 6 nga siya ang Dios muanhi sa kalibutan. Unya sa Isaias 43:9-13 nagingon diha kamo maong ako mga saksi. Og makaila nga ako ang Dios. Dios kaniadto, Dios karon. Mo'y magluwas og magsangyaw dili laing Dios. Kasato pa si Kristo mao'y giingon nga muanis kalibutan magpaila nga siya Dios. Mingon ni sila nga doon na ba'y mabasa sa Biblia sa bagong tugon nga si Kristo miangkon nga siya Dios. Dili direktamente nga ato makita nga si Kristo miangkon nga siya Dios. Pero nagbuhat siya sa mga buhat nga iya sa Dios. Di ba? Dili na to makita direktamente nga mabasa nga si Kristo ningon ako Dios. Pero ang iya mga buhat dili mabuhat sa tao kundi kini buhat sa Dios. Mo nang uban mingon nga adi mi mutuo basta guwa kay mabasa nga si Kristo niangkon nga sa Dios. Pero sa lain mga sitas Miguela nay ato makita kay kini Biblia ang ato gibasa dili man agi sa Ginoo. Dili man ang Ginoo nga nagsuhat ani. Mo nang mingon ta nga ang atong ebanghelyo karon sumala ni San Mateo. Nga naman si Mateo mo ay nagsuhat unya gitranslate lang or gitbalhin lang
gigamit ang mga kahimanan karon kay kani ato nakita. For example, agi man ni sa printing press, di ba? Dili ni handwriting, kundi agi na sa printing press o kung sa panang kagamitan niya. So, kani ato ang libro dako kayo kay agi magkamot. Pero karon di gamay tungod kay gigamitan na og mga high-tech kagamitan. Gusto ka na gani. Di ba? Nya kun atong padayonon ngadto sunahan, arita na manukad kay tagna man ni usag babaeng ulay, mga anak ug batang lalaki. Niya sa Isaiah 7:14, sa Isaias 9:6, usa ka bata mataw ug itungtong siya nga baga ang kagahuman, Dios nga walay katapusan, prinsipis pagdayat. Kinsa man ni? So tagna ni Isaias ari na ta sa Bag-ong Testamento. Nana sa Mateo 1:21-23. Nga ang anghel mismo mo ay nagpahayag. Kay lahi man ang pag-ani sa Dios. Kaya wa siya mo anhi nga diretso siya na nagpakita sa tao. Miyan ni siya nga gipaagi sa tao. Masabi pasabot ako, nisulob siya sa bayhon sa tao. Katong gibuntis si Maria, wa to ipaagi sa tao kundi gahom sa espiritu. Kabubuton to sa Dios. Wala niingon diya sa Mateo 1:23 nga Jose ayaw kahadlok pagpangas kay si Jose magod sa dihang nagbuntis si Maria, gusto siya mubiya. Kaya wa pa siya kailabot ni Maria. Mao to ningon siya nga plano siya mulayas, pero sa kagabion pinaagis dam ko kay wa may imposible sa mga anghel ug sa Dios. Isugo man to sa Ginoo anghel. Ingon ang anghel nga Jose ayaw kahadlok pagpangasawa ni Maria. Kaya kanang bata nga iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Sa to pa gimbutan sa Espiritu. Nya sa sumpay tawgon mo siya og Emmanuel o Jesus. Nga sa ato pa ang Emmanuel ang Dios aniya uban kanato. Nya usa may purpose sa Dios sa iyang pag-anis kalibutan. Ningon ang anghel aron luwason niya ang iyang kaugalingong katawan. Iyang sa ato pa kanang iyang na kaugalingong katawan, iyang kaugalingong katawan luwason niya sa ilang mga sala. Mana nga daghan kay namutana Dios bagi si Kristo. Natong pangutanon kun dili Dios si Kristo, kinsa man tawhana nga magabuhat sa gibuhat ni Kristo? Samas pagpahunog ng bagyo, mabuhat ba nas tao? Samas pagbuhi ng patay, mabuhat ba nas tao? Sama nga siya gipatay sa iyang lawas nun. Unya, nisakas langit, doon na ba'y tao nga namatay unya ang iyang lawas gidas langit? So, way tao makahimo na. Gawas lang sa Dios, kay wa may imposible sa Dios. Na ato ng hapatag-paton may gala, kay doon na may mabasa sa Biblia. Nga ang saysay sa kasulatan, si Kristo mingon, Juan 8:56. Sa diha nga, nidako na ang iyang lawas nun, iyan ang gigamhan, ang mga tao mingon kaniya. Wala pa gani kay 50 anyos Jesus. Unya moingon ka na nga nakakita kanimo si Abraham. Pasabot sa mga tao kadugay na namatay si Abraham. Unya bag-o pa lang ka sa among panan-aw karon. Unya moingon ka nga sa adlaw sa takna si mong pag-ani nalipay si Abraham. Di mo si Abraham dito sa Amerika. Si Abraham nga namatay dito sa paraiso sa Dios. Unya sa pag-ani sa atong Ginoo espiritual may gala dito sa langit iyang gisgutan nga kay puro sa may espiritu sa langit. Si Abraham nga nakakita niya purting lipaya. Nga naman nakaibaw si Abraham kung ang Dios pa sa kalibutan daghang maluwas. So kay Dios na muna magwali. Mo to nga si Jesus sa pagkatinuod lang sultian ko kamo. Wa pa gani mataw si Abraham. Ako diha na. Ako mauna. Kaya mo ka na. Wa pa mahimugso si Abraham. Siya diha na. Kung si Kristo, tao pa lang, tagadiin man siya. Ningon man si Kristo, ako tagalangit. Kamu tagayuta. Ang nakanindot, kaya mga apostoles, ang ilang pagwali, ilang gitira, ilang ipasabot nga si Kristo Dios. Kaya kung wala pa'y apostoles, mga igsoon, nga nagwali nga si Kristo Dios, ang natural, di si ingon nga si Kristo Dios. Kaya nagagad may sa dikta, sa espiritu nga tos mga apostoles, nga nanudlo nga si Kristo Dios. Diyo na ba'y mabasa nga si Kristo o ang mga apostoles nagwali nga si Kristo Dios? Ang tubag na. Nasa Roma 9:5. Kung mo ng tanawon diyan, nag-iyon rin ang kasulatan. Si San Pablo, kaliwat siya sa patriarka. Ang ipasabot, ang kaliwatan sa iyang kaugalingan, sa iyang pagkatawhanon.
o sa ilang kaliwat natao si Kristo na isumpay nga mao ang Dios labaw sa tanan. Mo nagingon ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Yun na pa, klaro na to. Kanus sa aba ni gisuwat ang wali pinaagig suwat ni San Pablo ngadto sa Roma. Ang uban ingon nga basig 1914. Dili. Nagsulat si Pablo sa taga Roma niya na mga tuig 43 AD. Kay 37 na siya gikabig sa Ginoo, tuig 37. Sa pagka 43 AD, nagtuon na siya, dengan idihan ng mga dapita nga si Pablo, nanulat, may tuon ni Kristo. Niya, ang taga Pilipos, iya pong gisulatan. Nas Pilipos 2.8. Kung sa may ni San Pablo, bisan si Kristo Dios. Wala niya itupong ang iyang kaugalingon sama sa Dios. Ang iyang kulong pagka-Dios, wa itupong sama sa Dios, pasabot na wa niya ipamugos ang iyang kaugalingon nga siya Dios sa mga tao. Mo ni giwali ni San Pablo sa taga Pilipos nga bisan siya Dios, wala niya itupong ang iyang kaugalingon sama sa Dios. Asa mabasa? Pilipos 2:6 ngadto sa 8:9. So klaro og tataw kay gala, gipunan pa gina. Sulat diha ni Tito 2:13 mga igsoon. Masa ingon niya, samtang nga nagapaabot kita sa bulang adlaw nga gipadayan, unyag balik sa atong mangluwas ug dakong Dios nga mausi. Gitudlo ka nang nga mausi, nagtudlo na siya. Dios nga mausi Hesus Kristo. Klaro og tataw na nga si Kristo giwalis mga apostoles nga Dios. Unya anak kanindot gipunan pag ginaglaing mga bersikulo. Nga doon ay mga apostoles nagapayag na sa Juan 4:2. O sa gisulti diha. Kadtong mailan nato kung siya iya sa Dios. Asa mabasa? 1 Juan 4:2. Mailan nato kung siya iya sa Dios. Siya nga nagapahayag nga si Kristo nahimong tao. Siya iya sa Dios. Ang pangutana, kamo mga laig relihiyon karon, nagwali ba mo nga si Kristo nahimong tao? Kahit mailaman kuno nato kung siya iya sa Dios, kadtong nagawali nga si Kristo nahimong tao, siya iya sa Dios. Atong atrasan may gala sa sulat ni San Juan. Sa Juan 1:2 ningon dito sa sinugdan ang pulong kauban sa Dios o ang pulong Dios. Unya anak nindot kung imong padayon ngadto sa laing bersikulo sa Juan 1:14 o ang pulong nahimong tao. Unsa kuno Brad Jubilon? Ang pulo nahimong tao. Balik ka sa Dios o ang pulong Dios. 14 o ang pulong Dios nahimong tao. Kinsa maning nahimong tao? Ang Dios. Kaya kinsa maning Dios nga nahimong tao nga giwali sa mga apostol, umay na si Kristo man. Unya, kung imo sa tan-aw sa Biblia, ang bersikulo sa Juan 10:33, ningon si Jesus dito. Ang mga tao nga nagsupak niya, ningon dito, nangatarungan na, wa ka na mo batuwa Jesus, tungod sa maayo nimong buhat. Gibato ka na mo, tungod ka ikaw tao, nagpaka-Diyos. Sumugawas ang pangutana. Brad Jubilon, unsa may pagtuo sa mga tao nga nagbato ni Kristo? Nagtuo ba sila nga si Kristo Dios o nagtuo ba sila nga si Kristo tao? Pili. Pag imong timbangon nimo. Ha? Ang pangutana musulod, unya pabuto na tong tubag. Kaya ang pangutana lagi naman, wa ka na mo batuwa Jesus tungod sa mayo nimong buhat. Gibato ka na mo tungod ka ikaw tao, nagpaka-Dios. Ang pangutana, unsa may ilang pagtuo ngadtong nagabato ni Kristo? Nagtuo ba sila nga si Kristo Dios o nagtuo sila nga si Kristo tao? Kung mingon sila, nagtuo sila nga si Kristo Dios, nga sa ato pa, kato mga tao nga nagbato ni Kristo, nagtuo nga Dios si Kristo. Batuon ba niya Dios tao? Kung Dios na mo batuon nimo, dili imo ginangludhan, dili mo batuon. Gibato nila tungod kay dili sila modawat nga si Kristo Dios. Dili sila makadawat nga si Kristo mahimo lang Dios. Kaya ilang una-una si Kristo tao lang, dili Dios.
Kay wa nila gamita ang Juan 1:14, ang Juan 1:2 nga sa sinugdan ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong Dios 14 ug ang pulong nga Dios nahimong tao. Mao gingon sa sulat ni San Juan 1 Juan 4:2, may nato kung siya iya sa Dios, siya nga nagapamahayag nga si Kristo nahimong tao. Ang pangutana, sa wa pa di ay mahimong tao si Kristo, unsa may iyang kahimtang? Ang tubaga na espiritu. Diin man siya sa wa pa matao. Ingos Kristo, ako tagalangit. Juan 8:26, ingos Kristo, sa pagkatinuod, ako magingon kaniyo, wa pa matao si Abraham, ako diana. Sa nakitawag dito sa kining sa hukmanan ni Poncio Pilato, gipistigan ni Poncio Pilato. Ngayon, si Poncio Pilato nga itong Jesus, pagbistigara, Jesus, hari ka ba? Ngayon, Jesus, gipabulong mo ako hari. Apa mo tana, di ba siya naghari? Kung imong padayonon ang kining pamahayag ni Kristo, ningon siya, gipamulong mo ako hari ug tungod ini, natawag mian niya ako, aron lamang sa pagsaksi sa kamatuoran. Natawag mian ni siya niyon nga natao og mianhi siya nga sa ato pa kung imong subay-subayan ang mga bersikulo nga gisulti ni Kristo sama sa 1:8:56 ningon siya sa adlaw sa takna sa akong pag-anhi nalipay si Abraham. Di man si Abraham sa impinos langit. Sa langit mao na ginikala ni Kristo mahigala sa langit siya mianis kalibutan nagwali may tuod sa mga buhat nga iya nang gipakita pinaagis mga milagro sa pagbanhaw mga patay uban pa. Mao na nga tataw sa Biblia. Unya sa katapusang ukab sa Revelation o pinadayag. Ningon si Kristo sa pinadayag atong tanawon sa pinadayag 1:7-8. Unsay ginisuto to? Mubalik ako sa dili madugay. Siti na o magdalaganti sumala sa ilang binuhatan. Ako ang Alpha ug ang Omega. Bisan kadtong nagalangsang sa akong mga kamot makakita sa akong pagbalik. Tulo na ka bersikulo na nas pinadayag 12:22. Giklaro na kung kinsa ning Alpha ug Omega. Mingo sila, litra por litra bagid nga niyang kung si Jesus nga siya ang Alpha ug Omega, litra por litra gyud. Pinadayag 22:12. Nagingon, ako si Jesus. Sayo na kana giangkon, ako si Jesus. Ang Alpha ug ang Omega. Unsay pasabot ang Alpha ug Omega? Ang Dios kaniadto ug ang Dios karon ug ang mubalik. Sayunan kana. Nya giklaro ni San Juan sa iyang mga sulat kung kinsa ning Alpha ug Omega, unsay katungdanan ani? Kinsa ni siya? Nananas pinadiyag 21 Sai City. Nga gisubli ni San Juan ang gisulti ni Kristo. Unsay ba gisulti ni Kristo? Nag-ingon si Kristo matud ni San Juan nga iyang gisubli ang gisulti ni Kristo. Kadto magainom sa tubig nga walay bayad. Unya matud pa makadaog og tagaan ko sila katungdanan. Sila mga akong anak ug ako mailang Dios. Kinsa nag-ingon? Matud ni San Juan nga iyang gisubli ang istorya sa Ginoo ngadto kaniya. Nga matud pa ni Kristo gisubli ni San Juan, nag-ingon si Kristo, kamo maakong mga anak ug ako mainyong Dios. Ang pangutana, kinsa mang simbahan na karon nga nagtudlo nga gitudlo ni San Juan o gitudlo sa simbahan nga si Kristo Dios, way lain ang Iglesia Katolika. Nanudlo nga sa pagka-Dios ni Kristo gikan sa langit manis kalibutan nagapahayag ug nagabuhat sa Dios nun nga paagi. Sa Pilipos 2:6-7-8 ingon si San Pablo bisan sa Dios apan wa niya itupong ay ang kagulingon sama sa Dios. Sa ato pa nagpaubos si Kristo. Sama ka na tong tao makita sa mata, tao siya, pero ang iyang sulod Dios hangtod sa kahanturan. Amen. Salamat kay Brad Danny. No, tinudjud ka na Brad Danny nga importante kayo nga i-confess kinato atong pagtuo o ato i-declare ba kung sa gyud atong gituohan. Sa niya na Katoliko nga si Kristo Dios matuod ka Dios ug matuod nga tao. Kung na nga ato hinumduman may igsuonan nga importante gyud kayo ni pag-confess atong pagtuo.
sa mga kita nga nagtuo nga si Kristo matuod gi Dios ug matuod nga tao sama ko. Yes. Nga dapat kita motuo nga kining Eucharist kanang pan ubos sa pan o sa bino tinuod ka na nga mahimong unod ug dugo ni Kristo. Baik sa unan kung basahon ko ang Matthew 10 nya sa 32 tingod diya nga those who declare publicly that they belong to me, I will do the same for them before my Father in heaven. But those who reject me publicly, I will reject before my Father in heaven. Muna, magigsuunan nga kung kita giatong ang kunon nga kang Kristo ta, dapat ato pong ang kunon ang mga pagtuo nga gihatag sa simbahan, gitulo sa simbahan sa tuwa. Nga muna ang matuod si Kristo, matuod ng Dios, matuod ng tao, og niining Eucharistia nga kining pan ug kining bino magsuonon nahimo ka ng unod ug dugo ni Hesukristo. So atong hinumduman nga atong i-confess ang atong pagtuo. O dili gyud nato ni dili nato ni iwakli nga pagtulunan. Now kining Eucharistia no nag-confess nato nga kita nagatuo kita nga kini lawas og dugo ni Kristo nahimong gikan sa pan ug bino nahimong lawas og tinuod nga dugo ni Kristo gitawag kana siya og transubstantiation. Pero mura gyapon ang iyang substance, pan ra gyapon makita. Ang Eucharist ra gyapon makita. Na diya sa Biblia brad ni atong mabasa nga ang kining Eucharist ang nagtukod niini atong Ginoo. Sumala pa diya sa Matthew 26 hangtod sa 30. Akong basahon. Tingnan diya nga. While they were eating, Jesus took a piece of bread, gave a prayer of thanks, broke it, and gave it to his disciples. Take and eat it. He said, "This is my body." Then he took a cup, gave thanks to God, and gave it to them. "Drink it, all of you," he said. "This is my blood, which seals God's covenant. My blood poured out for many for the forgiveness of sins." So klaro kayo magsunan na kining Eucharist ang nag-institute ani, nagtukod ini nga sakramento ang atong Ginoo. Matthew 26 hangtod sa 30. Kining Eucharist usa kay siya ka sakramento, Kristohano nga sakramento. No nga diha nga si Kristo kanang ubos sa pan o sa bino nahimo kanang tinuod nga unod ug dugo ni Kristo nga gi-offer no sa atong Ginoong Hesukristo ang iyang kaugalingon sa dili dinugo nga pamaagi nga kita nga ato siyang dawaton for the nourishment for our souls. So pagkaon ka na siya sa ato ang kalag. So dili dugoon nga pamaagi. Kay makita nimo diha sa Eucharist, wala man kay makita ang dugo diha. Pero atong timanan magigsuunan nga kinang pan o kining wine no nagingon ni Kristo nahimo kanang unod ug dugo ni Kristo kay tungod si Kristo ang nagistorya. Kinsa nagistorya? Si Kristo. Unsa si Kristo? Dios, mga kaibigan. Ano di man ta mo to? Mao na nga kining Eucharistia mo na siyang is the source and summit of Christian life. Usa ni siya ka ingon nga gigikanan no or pinaka-importante no sa Kristohanon no nga kinabuhi. Ngano source man siya? Kay with Christ there is salvation. With Christ we receive graces. And with Christ in the future kung magpabilin ta sa itong pagtuo, we will have an eternal life o kinamuhing dayon. Colossians 1, Colossians chapter 1 verse 18, ingon diya nga, He is the head of His body, the church, and He is the source of the body's life. He is the source of body's life. Kinsa ang body? Mao ka na ang templo nga mao man katawan. O ang source si Kristo.
Mao na nga kini Eucharistia si Kristo man na. Kung wala si Kristo, wala pud ta makaigsuonan. Ang atong pagtutak lamang. Mao na nga kung nakahinumdum mo diya sa Exodus 16 4 sa 36 nga katong mga Israelites nga giluwas sa Dios gikan sa Ehipto, gitagaan sila og mana, no? Pan. Kanang nga pan mo ni siya nga nagsustain sa ilaha. Pagkaon silbi pagkaon nga makaabot sila padung sa Israel. So pagkaon kanang mana. O gihisgot si Kristo misgot sa Juan, the Gospel of St. John, chapter 6 verse 51, ingon siya nga, I am the living bread that came down from heaven. If you eat this bread, you will live forever. The bread that I will give you is my flesh, which I give so that the world may live. Klaro kayo, unsa kuno ang pan nga iyang gihatag nga makahatag og kinabuhi? Mao ang iyang unod, is my flesh which I give to that world. Muna nga sa John 6:35, tinuod ba kini nga ang kining pan mao kini ang unod ni Kristo? Ang dugo, ang kining wine mao pa ni ang dugo ni Kristo? Tinuod, klaro kayo gingan ni Kristo. Sa diya sa John 6 verse 35, for my flesh is the real food, my blood is the real drink. Doon na real, tinuod na. Ang termino gamit, real, tinuod. Kinsa pa may musupak nini. Ug ingon pag siya nga, those who eat my flesh and drink my blood live in me and I live in them. Muna diha sa atong pagpangalawat, paghuman nato pangalawat, kauban nato si Kristo, gikaon ko nimo si Kristo. Na magigsuunan, maingon sila nga imposible ka na. Oy dudong, si Jesus mo nag-istorya. Kinsa si Kristo? Diyos. Sumala pa ni Brad Danny. John 1, 1 to 14. O ang pulong Diyos. Sa 1:14, o ang kining pulong na himong tao. Yes. Si Kristo ka na ang ipasabot. Si Kristo po ang namulong sa Matthew 26, hangtod sa 30, John 6:51, o kini sa John 6:35, si Kristo gyapon ang istorya. Karon may kagsuonan. Nganong dili man kamo tuo? Gawas kung si Satanas ang nag-istorya, ayag tuho eh. Kung nakahinumdum mga kagsuonan, nga kaya sa Dios ni Hesus Kristo, nga ang unang milagro, nga ang tubig gihimong wine. John 2:1 hangtod sa 12. O kining resurrection of the dead, ngingon ni Hesus Kristo, dong bangon, nabuhi ang bata. Lucas 7:11. O nakahinumdum pa ba mo nga gipakaon ni Kristo ang libuan ka mga tawo? Lucas 9:10-17. Nga mga igsuunan, si Kristo ang nisulti. Ngano man nga himuon man yung simbolo, nga klaro man ang isulti ni Kristo. Kung mao, kung mo deny ka mo sa gingon ni Kristo, buot bang sabton nga mas maayo pa mo ni Kristo? May kigsuunan, mao ni nga kita man kigsuunan atong hinumduman sa Matthew 26:30 o sa John 6:51, John 6:35 ang istorya atong Ginoo. Og diha ni Kristo walay bakak nga mogawas sa iyang baba. Mauna nga ngano ginabuhat ni hantod karon? Sugo pod ni Kristo. Lucas 22:19. Kaya siya, do this in memory of me. Na mga igsuunan, karon nag-experience kita ng pandemic. Pero atong hinumduman ng mga kaigsuunan tungod sa atong kagahig ulo. Proverbio 20:30. Ingon diha nga sometimes it takes a painful experience to make us change our ways. Musbon ko. Proverbio 20:30. Sometimes it takes a painful experience to make us change our ways. Mao na nga usahay makatagamtang kitag pait kayo nga mga matong mabatian, nga atong ma-experience.
para mausab lang ang atong mga pamaagi na bulok mga igsuon. Ug tungod niini mga igsuonan, tungod kay bulok pa pamaagi, ang kamatayon naghuwat sa ginsa nga who wanders away from good sins. Proverbio 21:16. Proverbio 21:16. Death is waiting for anyone who wanders away from good sins. Muna mga kaigsuonan. Sometimes makabati ita nga maka-experience ng painful kayo nga mga panghitabo sa kinabuhi para mausab lang gyud ang atong pamaagi sa atong kinabuhi. Yung diha kamatayon naghuwat ra gyud kundi kita maminaw. Na magisunan ang kining diskusyon may tungod ini nga atong hinduman unsa ka importante ang confession of faith, declaring of our faith in public. Muna let us defend our Catholic faith, my son. So on behalf of all CFD Cebu, thank you very much for watching Radio of CFD Cebu and our Facebook. Please like and share CFD Cebu, and of course YouTube channel, like and share and subscribe CFD Cebu. But of course, we would like to give thanks to our Archbishop Jose Palma, Archbishop of Cebu, Asok Fernandez, Archdiocese of Cebu Advisor, and we have President Radamman Pier, yes, Safety Cebu Archdiocese, yes, Safety Cebu President, and of all, to all our Vice Presidents, Glenn Amancia and Idwil Yasal, and to our admin and CFD Cares, Jong Chua. And thank you very much for watching. In the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen.